Okay, good evening po. Salamat sa pagsubaybay and thank you sa mga nagko-comment for gratitude and nagpapasalamat. And yes, itutuloy ko yung pag-video dahil may natutulungan tayo at may nai-inspire tayo. So for tonight, pag-uusapan natin yung 15 na masasakit na katotohanan na kailangan nating malaman ngayon na. Ayan. Kung masasaktan din lang, edi mas maganda, mas maaga para mas matagal yung panahon para mahilom yung masakit o yung sugat. Ayan. 15 katotohanan na kailangan nating matutunan ngayon na, kaibigan. Okay, simulan na natin para, kumbaga, let's get into it. Okay, number 1. Failures are unavoidable. Ayan. Ang failure ay hindi maiwasan. At maraming failure na kung saan ay masakit pero kailangan. Yung failure na pinagdadaanan mo ngayon ang magdadala sa'yo sa iyong tagumpay. So, number 1, ang failure ay hindi maiiwasan. Ang pagkabigo or pagkatalo sa lahat ng bagay, meron. Wala pong nanalo na hindi po natalo. Ang tanong na lamang kung papaano mo titignan yung tinatawag na failure or pagkabigo. Kapag yan ay tinignan mo na pangit, hindi maganda, yan ang pinakamatinding pagkabigo. At alam mo, ang pinakamasakit sa mga nabigo, yung kailanman hindi na sumubok kasi puro spekulasyon na lamang. Okay? So number 1, no, na katotohanan natin na talagang masakit na dapat kailangan malaman na ngayon. Ang failure ay kailanman hindi po maiiwasan. Okay. Number 2, you still can get disappointed by the people you trust. Okay. Ulitin ko, maganda to. You still can get disappointed by the people you trust. Ayan. Huwag masyadong aasa sa mga taong pinagkakatiwalaan. Bakit? Bibiguin ka ng mga hayop na yan. Okay? Yung taong pinagkakatiwalaan mo, yan ang pinakamasakit na bibigo sa'yo. Yung taong pinagkakatiwalaan mo, yan ang taong manggagago at tatarantado sa'yo. So, expect mo na yan na yung pinagkakatiwalaan mo, yan ang gagago sa'yo. At the same time, kumbaga, ang pinaka-the best niya, no? Kapag pinaka-the best niyan, pag nagtiwala ka, tiwala ka na lang. Kung lukuhin ka or anything, ganun lang yun. Expect mo na, no? Expect mo na. Kasi hindi ka naman maluloko kung hindi ka naman nagtiwala eh. Ganun lang naman kasimple yun eh. So number 2, you still can get disappointed by the people you trust. Ayan. Bibiguin ka ng mga tao na pinagkakatiwalaan mo. Kaya mas malaki yung pagtitiwala mo sa isang tao, mas masakit. Alright. Number 3, falling in love will always come with being vulnerable. Ayan. Kapag nagmahal ka, kaibigan, lahat ng boundaries mo mawawala. Lahat ng mga walls mo babagsak. Ang ibig sabihin nun, magiging vulnerable ka. Hindi ko alam ang Tagalog ng vulnerable eh. Magiging magiging open ka. Yan, magiging open ka sa mga bagay or magiging prone to kumbaga prone to attack or pain. Ayan. So, pag na-inlove ka, remember na talagang lahat ng walls mo mawawala. And the same time, pinaka-the best pag nagmahal, kumbaga, let go. Kung bumalik, edi iyo. Kung hindi bumalik, edi kanya. Ganun lang yun. Ayan. Number 4, letting go is a skill you should master. Ayan. So, yung pag-let go sa mga tao, sa pakiramdam, sa mga bagay, kailangan ma-master mo yan. Meron niya akong tinatawag na kumbaga, next. Kapag ayaw, di next. Kasi bakit? Ang daming, bilyon ng tao sa mundo. Okay, yung mga taong akala mo, sila na talaga yung makakasama mo. Hindi po. Yung akala mo, inaasahan mong taong mag-aalaga, magmamahal sa'yo. Hindi po. Okay, so let go lang. Ibig sabihin next lang. Okay, maraming tao dyan. Maraming darating, maraming aalis. Ganun talaga ang buhay. Ayan. So, letting go is a skill you should master. Ibig sabihin, skill, pwedeng aralin. Sa una, masakit. Pero move on lang. Okay? May mga nakilala ko na minsan lang umibig, hindi na umulit muli. Okay? Kasi daw nasaktan siya ng sobra. Ayan. Okay? Thinking ng isang taong toot. Ayan. Number 5. You don't have to always go with what mainstream. Ayan. You don't have to always go with what's mainstream. Ito yung tinatawag na the pull of the herd. Kung ano daw yung nakakarami, yun daw yung tama. Kapag daw sikat, yun daw ang totoo. Kapag daw ginagamit ng karamihan, yun daw yung maganda.
ay ako po ay hindi agad naniniwala kasi may mga bagay na hindi ibig sabihin ginagamit ng lahat ay okay. Lalo na sa panahon ngayon, kumbaga para bang ang bilis mag-upgrade ng technology. Yung bagay na kung saan ni-launch lang ngayon, after 1 month, may mas maganda na naman. And ang nakaka-challenge talaga, yung talagang ikaw yung naiiba. It takes a lot of courage kapag ikaw yung naiiba. Lalo na, kung sa pamilya, kung lahat ay puti, ikaw ay pula, ay patay ka. Okay? Ikaw ang magiging tinatawag na target. May target sa likod mo. Okay? Pero okay lang. Kasi, alam mo yun, hindi porke ginagawa ng marami, yun yung okay. Ayan. So, naalala ko noon, nung panahon na usong-uso ang nursing. Lahat na lang nag-nursing. Then, bigla na lang karoon ng oversupply, wala nang demand. So, ngayon naman, baliktad. Ayaw ng mga tao mag-nursing. Kulang na sa doktor. Okay, mas marami pang abogado kaysa mga nurse o doktor. So, it's up to you. Kumbaga, depende sa'yo kung sasali ka na lang sa karamihan, aayon ka na lang sa agos. Bahala ka, buhay mo yan. Okay, number 6. Life will almost never go as planned. Ayan. So, yung plano, pwedeng mabago. Lahat ng plano, pwedeng maiba. Pero, huwag mong babaguhin yung goal mo. Yung goal, isa lang yan. Yung plano, kung paano makuha yung goal, yun yung tinatawag nagbabago. So, life never go as planned. Hindi talaga aayon lagi sa plano yan. Kasi po, yung sitwasyon natin, nagbabago po yan. Hindi natin control yan. Yung weather, nagbabago po yan. Yung economics natin, yung inflation rate, nagbabago po yan. Yung pong supply, yung demand, yung price, magbabago po yan. Lahat ng bagay magbabago. Pero huwag mong babaguhin yung goal mo. Okay? Yung goal, yung ibig sabihin, yung ultimate destination mo. Kung ang goal mo, kunwari, ay, kumbaga, magkaroon ng bagong bahay, or maging masaya, or maging self-reliant, independent, hindi madali, pero posible. Basta, yung plano, pwede mong baguhin, pero yung goal, wag. Alright? Number 7, everything is temporary, including your circumstances. Okay. Even nasa lowest point ka ng buhay mo, kumbaga, lang yan, okay lang yan. Kasi bakit? Hindi naman lahat ng bagay forever. Okay? Kumbaga, merong mga bagay na kung saan talagang ibinababa ka para maitaas ka. Minsan, ibinababa tayo para magtanggal tayo ng mga baggage, yung mga dinadala-dala natin sa puso, sa isip, at ang pinakamahirap bitawan yung ego at saka yung pride. Ayan. So, yung pride na negative at saka ego, mahirap bitawan yan. Yan yung mga tao na, yan yung mga bagay na nagpapabigat sa buhay ng isang tao. And I have my share dyan sa bagay na yan. Ayan. Na kung saan, nakakahiya kasi, ano na lang sasabihin ng iba, ayan, sige. Kung nag-work yan sa'yo, sige, tuloy mo lang. Okay? Pero, everything is temporary, including your circumstances. At wala pong tinatawag na perfect Instagram life. Okay? Wala pong perfect Instagram life. And the thing na kala mo yung ice cream na bestseller. Meron pong tinatawag na may tinatawag na critics pa rin yan. Hindi po yan mawawala. Okay. Number 8. People are actually as confused as you are. Okay? Wag niyong iisipin at wag niyo pong iisipin na, kumbaga para bang ikaw lang ang naguguluhan. Lahat ng tao naguguluhan. Ako rin naguguluhan ako. Kumbaga, ako rin confused din ako minsan. Hindi po ako perfect. Ang sigurado lang ako, yung nakikita nyo, yung naririnig nyo, yan ay galing lahat sa personal experience ko. Sabi ko nga, I'm 29 plus 10 years of experience. Yan po yung ibinabahagi ko po. I'm just sharing my life because sharing is caring. Kung ano yung makakabuti sa akin, sinasabi ko lang. I'm just impressing it to my colleagues, to my associates, ayan, to my friends. Ate Levy Cruz is watching. Hello Ate Levy, ayan. Ang aking survivor ate. Si Jovi Almosara, magandang gabi. Chris O'Neil is watching. Ang aking idol, belated happy birthday. Ate Marites Balmes is watching. Ayan. Guys, meron pong salon and spa, yang si Miss Marites Pentinho Balmes. Napakagaling po ng mga staff niya. Napaka-safe at the same time, talaga po yung integrity and honesty nandyan. Punta po kayo sa kanyang salon and spa, si Ate Marites Balmes sa Batangas City po. Okay.
Number na tayo, number 8. Ayun nga, people are actually confused as you are. Kumbaga, laging may confusion talaga yan. Hindi pa pwedeng gets mo na kagad. Meron tinatawag na beginner's challenge. May tinatawag din na beginner's luck. Walang school para sa mga parents. Okay? Kumbaga, there was never a school for parents. Yung online class na ginagawa natin ngayon, or ginagawa nila ngayon, lahat po tayo ay baguhan. At talagang, kumbaga, lahat ay may struggle. Pero okay lang yan, sa una. Eventually, mag-a-adapt ka. It just take 20 hours to learn something new. And if you are less than 20 hours, I could say, basically na, beginner's challenge lang yan. As you go on, it will be easier and easier and easier. Ayan, may comment tayo. Si Mix Jose, si Kapitan, magandang gabi. Ang lupit talaga ni Mentor John Denver. Happy to hear you share your thoughts. Okay, you're welcome, brother, and congrats to your family and continue inspiring people as well. Ayan, si Kapitan Mix Jose. Okay, Delia Hawet is watching all the way from Nueva Vizcaya. Hello, Sister Delia. Number 9. Maganda to, number 9. Forgiving yourself will be the hardest challenge in your life. Ayan. May struggle ako dyan. Talagang dati, ang hirap patawarin ng sarili. Akala ko galit ako sa ibang tao, yung pala galit ako sa sarili ko. Akala ko mabigat yung loob ko sa ibang tao, yung pala mabigat yung loob ko sa sarili ko. And mahirap talaga is patawarin yung sarili mo. Kaya nga may tinuturo po ako dun sa mga kaibigan ko. Tataas mo yung kamay mo, sasabihin mo sa sarili mo, okay, I forgive you. Kabilang kamay, okay, I love you. Ayan, I'll still love you. Ayan, okay, huwag mo na antayin na mahalin ka ng ibang tao, mahalin mo na ang sarili mo. At the same time, patawarin mo na yung mga katangahan mo at saka yung mga kabobohan mo. Okay, nagpaloko tayo before, okay lang po yun. Kasi it's part of life. Thank you very much. Alright. Number 10, you can never make everyone like you. Okay. Ayan, so, kumbaga, there will always be judgment. There will always be opinions. There will be always, expectation. Ang mga tao, magaling magaling mag-comment at kung ano-ano sinasabi. Okay lang yun. Karapatan nila yun. Ang tanong na lang ay yung tinatawag na acceptance mo sa sarili mo, at the same time, paano ka magre-react sa mga sinasabi ng mga hudas na yan, okay? Okay lang yan. Kasi bakit? Yung mga taong yan, magbibigay sa'yo or magdadala sa'yo para maging mas mabuting tao ka. Kaya pasalamatan mo yung mga hinayupak na yan, okay? Yung mga lintik na yan, kumbaga mga ampalaya ng buhay mo, okay lang yan. Sila ang magbibigay sa'yo ng pagkakataon upang maging mas lalong loving, mas lalong compassionate, mas lalong maging kind. Kaya sa mga hayop na tao na yan, thank you very much. Okay. So nandyan din si Michael De Ocampo. Thank you very much po. Hello to your family. Keep safe. Magandang gabi po. Ayan, thank you for watching, Sir Michael Espina De Ocampo. Okay. Number 11. Ito. Hiding your feelings will only complicate things. Okay. Kapag itinatago mo, cancer yan. Kapag kinikim-kim mo sa sarili mo, sa sarili mo lang, nako, diabetes yan. Kapag hindi mo nilalabas yung totoo, kung ikaw ay nagkukunwari, kung tawagin in denial ka, naku, patay ka. Yan ang magbibigay sa'yo ng tinatawag na grand prize, Alzheimer. Okay. So, kumbaga, just speak your thoughts. Kumbaga, yun yung totoo. Di ba sabi nga, the truth shall set you free. And often than not, the truth hurts. Pero maganda doon, kapag kasi nilabas mo na yung totoo, kumbaga kung yes mo ay yes, kung I know mo, okay yun, mas maganda. Kasi gagawin mo yun, hindi para sa kanila. Gagawin mo yun para sa sarili mo. Okay. Number 12, getting out of your comfort zone is the only way for you to grow. Okay? So, kapag halimbawa na nasa comfort zone ka, talagang comfort zone nga eh. Ito yung tinatawag na hayahay. Pero there was never growth in your comfort zone. Maybelline Cruz Grow is watching. Good morning, kapatid. Yan ang pinaka-paborito kong sister. Okay, talagang pinaka-paborito ko na. Ang ganda-ganda pa. At saka, in the future, magtatayo po yan ng tinatawag na school. Okay, school for children na kung saan paglabas ng mga anak nyo po, ma-amaze po kayo. Para mga sinapian ng mga magandang espiritu. Okay, regards to the kids, no? Maraming salamat. It's the first time na mag-watch ang aking sister live.
Okay, good morning. Good morning USA. Ayan. Hello Kale, Creighton, Charlie. Okay. And Dallin. Ayan, si Brother Dallin. Good morning, good morning. I love you guys. I miss you. Mwah, mwah, mwah. Okay. Number 13. Ay, by the way pala, yan pala po ang secret mentor ko, ang aking kapatid, si Sister Maybelline Cruz Grow. If you need mentoring and advice, inspiration, contact nyo po yan. Napakagaling po yan. Medyo may kamahalan nga lang po sumiling. Dollars po kasi. Okay, number 13. You will always attract what you deserve. Okay? Because there's no such thing as coincidence. Everything that happens in your life is the result of your actions. There will always be hard work behind every success, and remember, what goes around comes around. Okay? Parang boomerang lang yan. Let karma do its work. Lahat ng ginawa mong mabuti, babalik. Lahat ng ginawa mong masama, babalik. At lahat ng ginawa mo, babalik din. At wala pong utot na hindi naamoy. Maamoy po yan. Yun nga lang, minsan nai-immune na po tayo. Okay? Number 14. Worrying and doubting yourself will always take you anywhere. It will only lead you to a never-ending cycle of overthinking. Okay? Kumbaga, ano yun? Mag-iisip ka na mag-iisip. It will keep running around sa utak mo. Yung pag-worry, it's like, alam mo yun, sitting in a rocking chair. So, nagra-rock ka ng chair, no? So, akala mo may nangyayari. Okay? Nag-worry ka. Pero actually, you're not getting anywhere po. So, stop worrying and let the problem, kumbaga, take care of itself. At the end of the day naman, lahat po ng bagay, masusolusyonan din. Minsan, it takes a while, pero it takes time, pero eventually, the solution will always be there. Okay. Sir Jason C. Ayan, wow. Si El Presidente ay nagwa-watch. Magandang gabi, Sir Jason. Ang aking go-to sa lahat ng aking car concern and car, kumbaga, improvements, development. Sir, guys, no, if you are an owner of a Trailblazer, Chevrolet po, si Sir Jason C. is, 5 years ko na po yung kaibigan, kakilala, at the same time, talagang, it's my go-to person sa lahat po ng concern. At na nakakainis po kay Sir Jason, okay, imbis na pabayarin ka, binibigay niya po na libre, kasi passion niya po yan, Sir. Ayan, Sir Jason C., thanks for watching. Regards po sa lahat ng Kabona, ating mga Kabona Trailblazer Club. Magandang gabi po. Okay. Albiar is watching. Good evening po. Thank you very much for watching. Ayan. Number 15. Ayan, number 15. Ang pinag-uusapan natin ay mga 15 masasakit na katotohanan na kung saan kailangan mo nang malaman. And finally, number 15, the last, okay, but not the least, okay? You can't rely on anyone but yourself. Okay? Dadandahanin ko lang para masaya. You can't rely on anyone but yourself. Because everybody else is busy making the best of their lives, and you should too. You must learn to be your own hero. Save yourself first before you help others. Unahin mo ang sarili mo bago ibang tao. Bago ka magbigay, sarili mo muna ang bibigyan mo. Ngayong Paskong darating, yung pinakamagandang gift, dapat para sa iyo ha, hindi para sa ibang tao. Kasi bakit? Pag namatay ka, pag nautas ka, pag nawala ka sa mundo, makakalimutan ka rin. So, tandaan mo, unahin mo muna ang sarili mo bago ibang tao. Kapag sumakay ka nga sa aeroplano, put your mask, okay, to yourself before sa katabi mo. Okay? Ayan. At the same time, accept the fact that you came into this world alone. And you will die alone too. But being alone is okay, since the universe is never stop giving its blessing if only you notice and embrace it. Ayan. So, in number 15, you can rely on anyone but yourself. Wala pong Superman or superhero na darating sa'yo. Lahat ng buhay na meron ka ay ginusto mo. Ikaw ang may gawa niyan, hindi ang kapitbahay, hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo, hindi ang kapatid mo, hindi kung sino man. Pwede mong sisihin lahat ng tao, pero remember, kaibigan, okay? Kung may sisisihin ka, dapat sarili mo. Kasi tayo po ang gumagawa ng ating sariling buhay, okay? Hindi po hindi kapitbahay. Tatandaan nyo, ito pong 15 truths na to ay, okay, galing to sa isang Indonesian author na, alam mo yon, sigurado naman ako hindi rin kanya, okay, sinishare ko lang. At ang maganda, ang akin dito, yung aking mga personal experience. Ayan.
So, ang daming nanonood. 10,000 yung viewers natin ngayon. Maraming salamat, no. Harold Maghari is watching. So, guys, no, I really appreciate your support, and I'm really grateful that you are there watching, supporting, listening. And it's my hope and humble prayer na maging safe po kayo, maging healthy po ang family nyo. At sa mga bumibili ng honey ko, maraming salamat. Okay? Padating na po yung bagong stock kasi paubos na yung ano natin, yung latest na nakuha natin na stock. Maraming salamat sa mga bumibili ng honey. I love you, honey ko. Bye!